Totoo pala yun? Akala ko sa iba lang. Pero darating ka rin pala sa puntong napapagod na din. Di lang katawan, pati pala yung desisyon mong lumaban para umasenso, tinatamaan din. Kaya naisip kong magpahinga muna dito. Isang mabilis lang, gagamutin ko lang sana ang nangangalay kong kaluluwa. Masarap lang ba yung kape? Bakit nawala yung mga away sa utak ko? Sana yung mga reklamo ko araw-araw? Ano nangyari sa mga hinanakit ko? Ito ba ang regalo ng isang gabing pagtulog sa Laguna? Oo, malamig ang gabi. Sariwang hangin sa umaga, mainit ang paliguan, makapal ang gubat, masarap ang pagkain. Pero yun lang ba ang solusyon sa pagod kong pagkatao? Di ko alam pero gusto ko lang alamin. Kasi iba eh. Ibang ako ang bumangon sa pagkakatulog ko kagabi. Halata naman kasi na nung nagpaulan ng langit ng biyaya, medyo marami ang bumaksak dito sa Laguna. 2 dosenang bundok, 7 lakes, mga waterfalls, more than 20 major rivers at bukal na mainit sa ilalim ng lupa. Doon pa lang parang nakakalabang na ang lugar na ito. Para kang napadpad sa kung saan mahiwagang lugar. Di mo iisipin na 30 kilometers lang galing ng Manila ang unang bayan ng Laguna. Ang kwento ng mga matatanda, ang mga fraile Espanyol ng Pasig, ang madalas na mamangka sa Laguna Lake para maligo sa mga hot spring ng Bae. Pero ang tawag dito noon ay Bayan ng Mainit. Sila ang nagpangalan ng Laguna o Lago in Spanish at Lawa naman sa Tagalog. Matindi talaga impluwensya ng Espanya sa ating mga Pinoy. Pero hindi lang sa mga salita. Ang kultura natin ay punong-puno din ng Spanish influence. Itong pagdadala ng pasulubong galing din sa kanila. Diba sa ating mga Pinoy, kahit saan tayo magpunta, lagi tayong may pasulubong sa mga pamilya natin. Dahil gusto nating malaman nila na isip natin sila nung malayo tayo. Diyan siguro nagsimula ang industriya ng paggawa ng mga pasulubong. Ang mga regalo galing sa yaman ng lupa at panlasa ng isang lugar na bit-bit natin pauwi. Nandyan ang puto ng Binyan, ubi ng San Pablo, espasol na nagkarlan, kesong puti ng Santa Cruz, at ang paborito nating lahat, ang buko pie ng Los Baños. Ang Laguna ay isang, kumbaga parang regalo sa mga Pilipino dahil ito ay pinagkukunan ng yaman. Pinagpala ito dahil ang daling marating from Manila. Di ba? Mas madali tayong pumunta sa Laguna at makabalik. Yung industriya niyan, malawak. Kaya yung demand for buko pie ay nakapagbigay ng trabaho sa napakaraming strata ng tao sa pamayanan. Ako si Peter Janel Villanueva Ukong. Ako ang puno ng History, Arts and Culture Division na under ng Laguna Tourism, Culture, Arts and Trade Office ng probinsya ng Laguna. Ang pamahalaan ay pinopromote yan. Laging pinagmamalaki yan. Isa yan sa mga regalo o token, ang buko pie. Kwento ng pamahalaan ng Espanya sa kasaysayan. Pahood family, nagtrabaho sa Amerika. Tapos yung apple pie, ginaya nila. Dahil wala namang apple dito, mga 1960, 65, ay buko ang parang fruit, pagkain na pwedeng gawin pie. So, yung sa atin, sa Pilipinas, so, kinuha yung formula ng buko pie, ay ng apple pie, dinala dito, and then, ano bang prutas ang marami sa atin? Buko. Kilala ang Laguna sa Seven Lakes, sa Mount Makiling, mga resorts, mga forest. So, pero hindi lang naman siya doon kilala. So, kilala din ang Laguna bilang lugar kung saan may mga pasalubong kagaya ng buko pie. Part of ecotourism or part of going back home, pupunta ka sa Seven Lakes of San Pablo or punta ka sa Pagsanhan Falls or sa hot spring ng Alamba. And then pagbalik mo sa city, magdadala ka ng buko pie. My name is Stefan Ortiz. I'm the president of Colors Buko Pie.
My name is Jeline. So ako bali is pamangkin nung may-ari, nung El Mare. Ang buko pa ay isang shining product ng Laguna. Isa sa mga natatanging produkto na nagpapalutang ng lalawigan ng Laguna. Kasi heirloom recipe ito eh. Hindi nila pinababayaan mawala. Makuha ng idea ng lolo and lola ko na ma-establish yung buko pie business. Inaral nila kung paano magawa ng masarap na buko pie. So Colette's Buko Pie was founded by my lolo and lola in 1989. Pinangalan nila yung buko pie, yung business, after my mom, si Colette. And then, nag-start ang El Mare is March 6, 1993. Tita Liling, yung may idea ng buko pie. Tapos, ang kasama niya is yung kumare niya, ang Tita Erling. Kaya siya El Mare kasi yung E for Erlinda and then L for Liling. Kilala yung Laguna talaga sa buko pie. Kaya parang pag sinasabi, pagka taga saan ka, kunyari sinabi taga Laguna, ay buko pie. So parang yun na agad yung naiisip nila. Usually, ang buko pie namin is pasalubong, binibigay ng loved ones, ng family or friends sa mga tao. And then, marireceive mo yun din nga sa mga loved ones mo, sa mga personal relationships mo, which then makes it very special, di ba? Yung iba pasalubong, going to Bicol, nagdadala sila. Yung iba naman, going papuntang north, pasalubong din nila. Yung iba, gifts talaga siya for Christmas, mga pang regalo sa mga birthday, yun. Ang potential nito sa economy ay pinopromote natin at tinutulungan natin na mabigyan pa ng importansya na makakatulong ito sa nagbibigay ng trabaho. Ang mga supplier namin, biggest supplier namin is mga magbubuko, right? So we're trying to help build the economy of coconut farmers here in the Philippines, or here in San Pablo and here in Laguna. So kunin namin yung mga raw materials gaya ng buko, flour, milk, sugar, and so on. Dinadala namin yun sa production. In production, doon na namin gagawin yung paggagawa mismo ng buko pie. So included na doon yung paggagawa ng dough, pagmamasa, pagtitimpla ng custard na gagamitin namin as flavor for the buko pie, and then straight to the oven. Sa pan, ilalagay muna yung dough and then lalagyan siya ng buko. So yung buko is naka-weigh siya para standard yung weight niya. Tapos, and we make sure na yung cream na ilalagay po dito is mga fresh ingredients. Yung cream, pag inilagay na namin siya dun sa may buko, sa pan, i-cover din siya ulit ng isa pang dough. And then nalagay na siya sa oven. Yung fresh na buko, imagine nilagyan mo siya ng custard na like cream na sakto lang yung tamis. Tapos, yung buko na sakto lang din, hindi siya matigas, hindi siya malambot. And then, yung flaky crust. So, yun yung nagiging unique talaga sa kanya over other pasalubongs. We're very proud of that. We're very proud of being a big part of maintaining those relationships, of enriching Filipino pasalubong culture. Kasi para sa akin, napaka-unique part ng Philippine culture, yung pagpapasalubong. Kung ikaw ay pagod, sawa ka na at kailangan mong pahinga, sawa ka na sa mga, hindi naman sawa, no? Kumbaga parang on the edge ka. Ang Laguna ay isang lugar na magbibigay sa iyo ng katahimikan, kasiyahan, at mga kakaibang tanawin, kakaibang experience, at lalong-lalo na mga unique na pagkain. Marami akong kilalang nakikipagbuno sa Maynila, pero araw-araw umuwi sa Laguna. Mas naiintindihan ko na sila ngayon. Kahit mahaba ang biyahe, ma-traffic, mahirap sumakay, maulan man o maaraw, di nila ipagpapalit ang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Kasi dito, sapat lang ang takbo ng buhay. Tahimik dumadaan ang oras, malakas ang paniniwalang tayo ay pinagpala. Parang di uso ang pagkahapo sa buhay. Walang nangangawit tumindig, walang nangangalay sa pagkapit, bukod sa masasarap na pasulubong. Iyan yata ang tunay na regalo ng Laguna. Ako si Chef RJ, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa Laguna, and see you sa next episode of The Search of the Philippine Islands.
Kung gusto mo ng cozy, nature trip, peaceful vibes at magandang tanawin ng Southern Laguna, perfect itong place para sa'yo. Mula sa mga iba't ibang kwarto na may sariling veranda, swimming pool, meron din silang mga restaurants. Hindi mo na kailangan lumabas pa. One-stop shop na tong Ted's Bed and Breakfast para sa inyong convenience stay. Check Ted's B&B website for more details.